yung tungkol sa earmark revenues. Madam Speaker, sa pagkakaintindi, can you define earmark revenues through you, Madam Speaker? I'm here, I'm fine. Define air revenue, sabi niya kay Kimbo. Earmarked revenues, Madam Speaker, Yeah, are basahin mo, identified basahin mo. revenues required by law to be used for designated activities, benefits, or purposes which can be either classified as use of income or special account in the general fund or SAGF. Nung pong nag-interpolate tayo, sinabi po sa akin that the cash isn't available because the cash is being used. Being used daw yung Madam Speaker, Madam Sponsor, budget. tama po ba yung na account. pwedeng gamitin ang Budget. earmark revenues ng national government wherever it pleases? Ganda ng tanong ni Herrera. Yun ang practice po ng Hindi makasagot natin. ng maayos. But let me explain. Madam Speaker, yung tanong ko po, hindi kung practice siya or hindi. Tama po ba na ginagamit natin Parang ang kading-dinis, earmark parang revenues ginawa mo kay for Sarah. other things other than specified in the law? Oo, ganda ng tanong. Nga. Oh, tingin sa kaliwa. tingin Madam sa Speaker, kanan, if tingin sa I may be harap. allowed, Yes. parang po siyang, if I may use a comparison, parang kung tayo po ay nagde-deposito sa isang bangko, nagdeposito tayo ng 100 piso, iniwan natin sa bangko yung ating 100 pesos. Okay. Habang hindi natin kailangan yung 100 pesos na yan, ini-invest ng bangko yung 100 pesos na yan. But at any point in time that we demand 100 pesos plus the interest, dapat ibibigay sa atin ng bangko yung pera natin. Nagpapalusot ka At pa, any point hindi mo in lang time alam. that we want it, it must be available. So ganun po ang konsepto ng earmarked revenues. Congress Okay. earmarks a certain portion, Oh. kinokolekta ng ahensya ang revenue, dinedeposito sa treasurer, habang hindi ginagamit ang cash, gagamitin muna ang cash sa pagpapatakbo ng buong government kasi po ang pangongolekta ng buwis hindi naman po January 1. Meron na tayong buwis. Paano natin babayaran ang sweldo ng ating mga page? Ang sweldo daming ng mga paliwanag, government wala ka employees. na sa tamang Wala po sagot. tayong ibabayad sa inyo na sweldo kung hindi natin gagamitin ang cash na yan. Wala ka Pero sa at any tamang point in sagot. time that an agency demands those earmarked revenues, the Treasury must be able to make those funds available. Ganyan po ang ibig sabihin Sa'yo. ng earmarked Pero revenues. sa batas. Madam Speaker, saan po nakasulat na ganun ang ibig sabihin ng earmark revenues na pwede siyang gamitin pag hindi ginagamit pa? Kasi malinaw naman po, earmark accounts and funds Lagot are ka kay not, Herrera. sorry, the legal basis of an earmark revenue could be a law, a presidential decree, or international agreement. Bawat earmark revenue may batas. At walang blanket diba? authority doon na sinasabing pwede mo munang gamitin Boom! habang hindi ginagamit ng agency. Gusto ko lang po Boom! makahanap ng legal basis mula umpisa. Asan po ang legal basis na sinasabing pwedeng gamitin ang pondo na in-earmark natin for another thing kasi yung cash naman hindi pa ginagamit ng ahensya. So hiramin ko muna. Paano kung hindi ko na maibalik? Paano kung hindi na tayo makautang? Hindi po ba pag regular ka na tao, ginamit mo ang pera na hindi para doon? Qualified theft na to. O kaya, Tama. pwedeng technical malversation of funds if you use it for another thing. Oh. Ang tawag po dun sa libro ay Book of Accounts. So, may Book of Accounts at nandun naman po maliwanag ang balanse. So, at any point in time na kung na-question... Madam Speaker, ulitin ko, ano pong batas ang nagsasabi na pwedeng gamitin pangsamantala ang earmark revenue? Wala nga batas. Wala. So, hindi po ginagamit ang revenue. Nga. Maliwanag po yun. Yung pera, Madam Speaker. Tingin sa kaliwa. Saan po sinasabing batas Tingin sa na yung kanan. cash na nakolekta ng isang collecting agency
para sa isang bagay na naka-earmark. Kaya po tayo nagpasa ng batas sa Kongreso. Gusto ko itong SUF para lamang sa free wifi. O meron na siyang 24 billion na cash na nakadeposito. Pero sabi nga, yung cash na to nawawala na kasi ginagamit siya Ng ibang habang hindi pa agency. ginagamit ng free Or wifi. nation- Hindi ko po talaga masettle sa utak ko may kung point si paano Herrera. pwedeng, kung ano, yun lang naman tinatanong ko, ano po bang batas Saan ang ba nagsasabi? Yung napupunta cash yung na para sa pera? free wifi, pwede munang Oo. hiramin ng national government para gastusin sa ibang bagay nang Oo. hindi nagpapaalam sa tamang or walang proper documentation. Oo, di ba? Kasi pag Madam nawala Speaker, na, hiniram na una yun. sa lahat, napag-usapan na natin Wala ito na. at maliwanag No, naman sabi nga niya, no na at documentation, any no point in reports. time So, na wala kailangan na. na Nasa bulsa ng mga, nasa DICT bulsa ng ng mga additional politiko yan. funds para sa free wifi, they may request. Madam Speaker. Maliwanag po yun at katulad din. Maling-mali yung doon mga sa pinagsasagot fire ni, ups. ano, ni So lahat po yun Kimbo. ay pwede. So, Nilalampaso si yun ang Herrera. sistema po ng paggamit ng Da. accounts Hanap ka ng katapat sa mo, special accounts in the general fund. Ganun po ang sistema. Pero kung meron Walang ganong pong batas, walang legal sistema, walang question ng ating batas. kagalang-galang na BH Herrera, nandito naman po ang DOJ, Judiciary, Oo, pwede po wag ka siyang na magturo. magtanong Huwag ka na magturo. ng legal Kasi ikaw yung opinion, nasa ng opinion mula hot sa seat DOJ because ngayon. that is really beyond us. Hindi po ako makakabigay, hindi po Oo, kami sinasabi makakapagbigay mo ng na isang wala legal kang opinion. alam. Yun ay pwedeng hingin sa DOJ, Madam Speaker. Madam Speaker, Your we, Honor. we are the power of the purse here. Oh, di ba? Tayo po ang nagpasa ng batas. Okay. Yung pera na in-earmark natin, mahirap po na ginagamit, tapos pag kailangan na, sasabihin mo, pag kailangan na, nandyan. Paano kung wala? Hindi ba ganun yung mga estafa cases? Hindi ba ganun yung mga pyramiding scams? Na pagka umutang ka ng pera, for such a, di ba, tapos biglang pag kailangan na, hindi mo na makuha. Matagal Pwede mo ibigay. i-demanda yung taong yun. Ang sinasabi mo kasi, at any given time, ang defense mo is at any given time, pwedeng hingin ng free wifi yung budget. Eh, paano kung pero walang wala na pera nga. ang gobyerno? Sa akin, hindi yung it's readily available. That's not the point. Ang punto dito, tama. pwede bang gamitin para sa ibang bagay ang cash na inalat ng Kongreso para sa isang particular na bagay? Hindi nga, kasi nandun sa batas Hindi po na pinasa mo excuse yung kanina. sasabihin natin, available naman pag gusto ng ahensya eh. Tama. Anong difference nito dun sa DAP? Wala. Well, ang tawag po dito, Madam Speaker, ang tawag po dito ay cash management by the national government, and this is under Executive Order number 449. Lumulusot pa. Yan po ang mandato ng ating National Treasury. So, kung meron Wala na pong nga, nasa agency na nga yung pera, tapos legal kunin question ng, na gustong ng national pang, kasi hindi daw magamit. Ang talakayin question is, pwede ang ating bang kagalang-galang na kunin? BH Herrera, ay pwede naman niyang itanong sa Supreme Court kung gusto niyang talakayin pa ito. But as far as we are concerned, at any point in time Ay, wala na siyang may sagot na hihingin tama. ng ahensya, ang earmarked revenues na yan, dahil maliwanag po, mas maliwanag pa sa alas 8 ng umaga, ang balanse nila, ay demandable po yan. Madam Speaker, hindi nga po maliwanag sa tirik ng araw yung balanse. Alam mo yun. Hindi maliwanag kung magkano ang balanse ng mga earmarked revenues dahil natatraffic sa Bureau of Treasury. You and I both know that. Natatraffic ang kanilang balanse sa Okay. Bureau of Treasury because nagagamit ang pera tapos naghihintay ang ngayon ng balancing dahilan. or reconciliation. Oo. Madam Speaker, this is not a legal question. It is also a management of cash question. Dahil at the end of the day, nangungutang nga tayo dahil kulang yung pera natin eh. So paano kung biglang may magandang programa ang isang departamento? Pending na. Can we assure them that there's cash? So bigla tayong we earmark this certain, ini-earmark natin ito sa bawat use niya. Kasi gusto nating i-make sure that the money is there at lagi siyang pwedeng gamitin. Tandaan natin, if yung humihiram ng pera ang may control kung anong ibibigay niya,
then magdadamot ako ngayon sa pagbibigay kasi ginagamit ko eh. So they have the control eh. If you have the control, di ba? Kunwari ikaw ang may control ng pera, kung ano ang pwede mong gamitin at hindi. Tapos may humihinging ahensya sa'yo. Kung ginagamit mo yung pera, hindi ka magiging generous sa ahensya ibigay kahit mayroon silang tamang programa. Kasi you're making use of the cash available. Maganda lahat yan, Madam Speaker. But again, ang end balance halimbawa as of June 30, 728.785 billion pesos. So malaking amount of funds. Isipin na lang po natin kung lahat. Pahiya talaga dito si Miss Kimbo, no, kay Herrera. Sa mga tanong at banat ni Herrera talagang walang sinasabi, walang masabi, kundi puro mga talibas, tsaka wala sa ligang batas ang kanyang mga pinagsasabi, mga sagot. So, in short, hindi talaga pwede. Ang tanong lang, simple lang doon, kasi ang tanong kung pwede ba, allowable ba, hindi talaga pwede yun. Po ito ay binagsak natin ngayon lahat sa mga ahensya. Sa totoo lang po, mabibilaukan silang lahat. Hindi nila kayang ma-absorb lahat ito. So may ganun din na problema. So that is actually part of the mandate of our National Treasury, part of the mandate of the DBM. Kailangan nilang i-manage yan. So they cannot just flood all of these agencies with cash. So yun po, that's how we understand the cash management mandate of these agencies, Madam Speaker. Madam Speaker, cash management does not mean gagastusin mo yung pera pag hindi ginagamit. There's a difference, Madam Speaker. I never said na i-flood natin ng agencies. I'm just simply saying, you cannot use the money that's particularly earmarked for a certain project na sinaad natin sa batas. Pero again, I did not say na i-flood natin sila. But I'm saying, tama po ba na ginagamit natin yung pera na sinet aside ng isang batas na hindi pwedeng gamitin? Malinaw po ang batas. Bawat earmark section, andito po yan, makapal po yan eh. Ilan ang earmarked revenues natin? Nakaspecify doon, nandun lang siya pwedeng gamitin. So, very specific. Alam ko po yung sinasabi niyong one fund concept. Do you know the history of one fund concept when it started, Madam Speaker, Patay Madam ka. Sponsor? Binalik din sa iyo mga pinagsasabi mo. What is the question? Yung one fund concept, because yan po yung sanina sinasabi niyo na ito yung cash management, may one fund concept, na yun ang sinasabi ng DOF na doon ginagamit. Nagmumukhang katawa-tawa ka lang talaga, Miss Kimbo, sa mga tirada ni ni Herrera. So, kung ako sa'yo, magtigil-tigil ka na lang. Kaya balikan natin yung history ng one fund concept. Ano ba ang pinanggalingan ng one fund concept, Madam Speaker, Madam Sponsor? Please enlighten the body, Madam Speaker. Galing po yun sa Presidential Decree Presidential Decree pa yon during the time of President Marcos. Na lahat ng dormant accounts, yung mga off-budget accounts, yung mga lying around funds, yun ang pinagsama-sama. Wala po dong nakasulat any mention of earmarked revenues. At since 1977 pa po yung Presidential Decree na yun. Hindi pa po na-amend or napalitan ng panibago. Ang sa akin naman, gusto ko lang ilagay sa tama. Pwede naman natin lagyan sa special provision kung talagang gustong gamitin itong pondo na to. Pero ang tanong ko, hindi ba dapat natin malaman sa Kongreso kung saan, kailan hiniram yung 700 billion? Kunwari may 700 billion, anong portion ng 700 billion ang hiniram? Hiniram para sa anong bagay? Tama ba na walang report sa atin na hiniram yung perang to? Tama ba na hindi nag-report sa agency? Kunwari, ako si DICT. Ang alam ko, meron akong 24 billion. Guys, Tama ba na hindi magpapaalam sa kanila? Pwede bang hiramin namin ang cash na ito para magamit namin sa ibang bagay? Masabi. So, Madam Speaker, again, babalik po ako dun sa aking analogy earlier. Ang bangko niyo po ba, tuwing ini-invest yung 100 piso na dineposito ninyo, ay tinatawagan ba kayo para Madam Speaker, kung ako po ay hindi nag-authorize
pwede ko pong sabihin sa bangko, huwag niyong galawin itong certain portion na to. Because tandaan nyo, hindi mo pwedeng diba? i-relate sa bangko to. Batas ito. Iba yung May blanket kang pinirmahan sa bangko. Nung nagdeposito ka, alam mo na pwede niyong gamitin para invest. That's part of the contract you paid for when you opened the account. Pero ito, batas ito na pinasa natin na earmark ang certain fund for a certain thing. Wala tayong authority na binigay doon sa ating batas o habang may cash, habang hindi ginagamit, pwede nyo gamitin, national government, kung saan nyo gusto. Pag kinapos tayo, gamitin nyo na. O basta siguraduhin nyo, pagkakailangan ko na, ibalik nyo sa akin. But again, Madam Speaker, what is important is the balance. Paglilinaw lang po kung ano ang balanse ng bawat fund ay intact po yan. Napakahuhusay po ng ating mga empleyado sa ating treasury. Complete po yan. So, lahat po ng mga dinadagdag po dyan, lahat ng binabawas, intact po ang balances. Nagkaka-issue lang po because we have a ceiling at every point in time. Today, ang hinaharap natin na ceiling is 6.352 trillion pesos. Can you imagine, kung pinasok po natin itong 728 billion, mauubos yung 6.3 ng 728 billion ng in-earmark ng Kongreso. So paano po yung mga programa na gustong ipatupad ng ating national government? Yun ang mangyayari dito. How will our national government function kung lahat po ng ating earmarked revenues ay pinasok natin lahat doon sa ating total budget ceiling? So yun po ang napakahirap na trabaho ng ating DBM or DBCC. So, yun ang naging, yung budget. ang ganda nga ng konsepto, di ba, ng cash management. So, that's what it is. So, in other words, when you deposit money sa bangko, the exact 100 pesos, serial number 0001, hindi naman yun yung the exact bill na isosoli sa'yo once you make a withdrawal. Diba? Ang usapan lang natin ay nagde-deposito ko ng 100, at any point in time, you are entitled to 100 pesos, any serial amount, any serial number, plus interest. Diba? Yun naman po ang binabantayan natin. Madam It's the Speaker, same concept that we are using for cash management under the National Treasury, Madam Speaker. Madam Speaker, Remind so your with the same, Herrera that you have 3 minutes more. Madam Speaker, with the same concept, paano yung mga nagsarang bangko? Dahil ginamit nila yung pera eh. Nag-overuse sila ng pera ang diniposito ko eh. So, nung nag-withdraw ko, hindi na Wala magbalik sa akin. Dahil nagsarado yung bangko eh. Simple question. Like I said, Madam Speaker, again, I believe in the one fund concept, pero mag-amenda tayo ng batas. Isaayos natin. Ano ba sinasabi ko dito? Ever since all budget hearings, sayang ang mga pondo sa earmark revenues, sayang ang mga pondo sa off-budget, sayang ang mga dormant nananakaw accounts. lang. Ilagay natin sa one fund concept, I agree. Pero let's pass a law. Let's amend the PD. Let's amend the presidential decree or magpasa tayo ng batas dito sa Kongreso if we really want to allow that. Yun lang po yung aking palaging nandun sinasabi. kasi Kasi right now, gagaling yung mga mag-report sila sa ninanakaw. atin sa Kongreso kung saan nila Isa yun sa mga ginamit source at na kailan hiniram pinagkukuhaan yung ng mga pera. magnanakaw sa gobyerno. Madam Speaker, hindi na natin alam saan napunta yung pera na ginamit na yun. Oo, nandyan. Pero nung hiniram Sinasabi lang nila, nandyan, parang pero nagsabi wala na. sa any empleyado, ito Parang- petty cash natin sa parang opisina. hiram din budol So, na. ibig sabihin, kung meron akong petty cash dito sa opisina, kung merong mga ilangan sandali, Hiram ay hiramin budol ko lang tawag sandali, nila. Tawag ibabalik ko ko doon, naman hiram eh. budol, o, Pag diba? nabuko mo yung empleyado mo, is it acceptable? Kung kunwari, nagbigay ka ng pera specific sa iyong staff, para dyan lang yan. Oo. Tapos hiniram ng staff mo, hiramin ko lang naman eh, ibabalik ko rin ha. Tapos biglang Is umalis, that biglang okay? nawala. Does it make it okay? No, of course. Madam Speaker, it is not the same situation. That is, Lumulusot I pa rin stand si, by ano my position that accounting-wise po, hindi naman ginagastos ang earmark revenue.
as long as Hindi hindi programmed, ginagastos, nasa bulsa intact po ang balances ng ating earmarked revenues. Cash-wise, ay fungible naman po siya. So, yun po ang sistema ng cash management. Kung may problema po ang ating kagalang-galang na BH Herrera, again, of course, she's free to file a resolution, file an inquiry, file or solicit an opinion from the DOJ. So, Madam Speaker, paano nga pag hindi na ibalik? Paano kung walang pera yung gobyerno? What happens now? Nga. Because ginamit natin for other things, pinambayad natin ng utang. Is that your last question, the Honorable Herrera? Well, I would like to put this on record that meron One pa more naman pong minute. second round. While the earmark revenues may be pooled to the general fund under the one concept, the fact that these are not readily available cash resources but an obligation suggests a shift from the one fund concept to misappropriation. The remittance of the earmark revenues recorded in special accounts has merely become a means to circumvent the purpose of earmarking, allowing physical possession and access to these earmark revenues, which under the Republic Act is, like you said, 700. So, Madam Chair, Madam Speaker, Madam Sponsor, sa akin ilagay po natin sa tama. At mag-report po tayo. Marami po tayo. Pwede po natin lagyan ng special provision na i-report sa atin kailan nila hiniram ang pera. Because hindi ko po talaga matanggap na pwedeng gamitin po yung pera na in-earmark natin for a specific thing, kahit ba hinihiram lang ito sandali. Like I said, hindi ba to parang DAP that was declared unconstitutional by the Supreme Court? Ayun nga, ganun ang pasikot-sikot sa na ginagawa ng mga officials natin na hindi natin alam, paunti-unti nang kinukuha yung pera. Gaya dun sa sinabi ni Congressman Herrera, napakaganda ng mensahe niya at yung mga inquiry niya. Talagang dun pa lang makikita mo kung paano mauubos yung pera na budget na sabi niya nga is hiram pero wala nang balikan. So, corruption pa rin. Hanggang sa muli.